Si Ginoong Curly naman po ay natanong dahil yung kanya pong ginawang affidavit kahapon na sinamit sa Senado ay kine-question nga po ng marami doon sa lower house kung bakit parang the timeline is kulang. Parang bakit nag-start lang ng 2022 tapos tsaka umusad po yung recollection. Gayong kanina tinrace po ng mga kongresista at saka ng mga lawyer doon kung kailan sila nag-start, which is like 2015. So bakit daw wala mga na-name names doon? Tapos sinatanong siya ni Senator or former Senator Leila de Lima ng ngayon kongresista na kung gusto, parang hindi naman, parang sabi, ito na ba talaga yung affidavit mo? Baka naman gusto mo, meron ka pa bang gusto idagdag? Tapos parang nung una, mukhang parang meron siya gusto idagdag, kaya humihingi siya ng executive session. Pero, biglang binawi na ayaw ng executive session. Sabi niya, ay, hindi ko pala alam ano ibig sabihin ng executive session. Parang ganon. So, ito, sige, iparinig po natin ang ilan sa mga highlights po ng mga naging pahayag ni Ginoong Curly Discaya. Akong direktang transaction, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila, ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Pinakukuha na ng taas. Madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. Tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi po ba? Ay, sorry. Hindi po ba lahat ng project Please, ay you have to respond. Parang na-stress na rin si Curly Discaya. Pero nabanggit si House Speaker kanina. Merong comment dyan si PBBM. Pero siguro mamaya ako na ikukwento. Sige. Excited ako dyan. Interesado. Kasi mukhang nakaredy na si Arles Ay, no? Andyan na nga pala. Sige. Tawagin na natin si Arles para mabigyan tayo ng update. Lalo na meron palang kinwestiyon etong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte doon sa mga paglilihis daw ng mga tanong sa Kamara. Tawagin na natin si ating mobile journo, Arles de los Santos. Arles, good evening. Wala na tao dyan sa Kamara. Mag-isa ka na lang. Hi, Arles. Magandang gabi, Joey, Mase at Chiki. Nako, naging mahaba-haba ang ating coverage dito sa House of Representatives ngayon dahil nga nagkaroon ng sunod-sunod na mga pasabog kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Yan nga ay mga nabanggit ninyo, ang mga naging revelasyon ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez, pati na rin ang naging pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto patungkol nga dito sa mga diskaya. Pero kasama sa mga nabanggit dito ay ang kumpirmasyon ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na mayroon ngang 51 billion pesos daw na mga naging budget allocation para sa distrito dito ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ang anak nga na dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayan daw ay sa huling 3 taon na termino nito ni Duterte. At ayan nga, nakikita natin ang kanyang pahayag kung saan agad niya itong binweltahan, kung saan ang sabi niya ay ibalik niyo ang usapan patungkol kanila House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico para maniwala raw ang mga tao dito. Dahil para daw biglang dinivert ang issue instead na pag-usapan kung ano nga ba ang mga napupukol na issue dito para sa accountability sa mga mambabatas ng Kamara. Ayan nga kasi si Representative Chua daw ay ginawa pang issue yung 51 billion na budget para sa Davao City sa panunungkulan ng kanyang ama. Paggigiit pa nito ni Representative Paulo Duterte ay kailanman daw ay hindi siya nangialam sa budget hearing ng Kamara kahit daw tanungin pa mismo
itong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi na natin ikinagulat no, na kasama nga sa mga nabanggit dito ay yung alokasyon para sa Davao City no, sa mga infrastructure project at flood control programs. Dahil sa mga nauna pang pahayag ni co-chairperson ng House Infrastructure Committee na si Representative Terry Redon, sinabi niya na sa unang hearing ng Infracom ay talagang matatalakay nga daw ang mga anomalya kagaya ng substandard at ghost projects na kanilang na-locate no, o natunton sa Bulacan na binisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kanyang paglilinaw na hindi lamang nakasarado no, ang usapin ng Tri-Committee at ang pagsilip nito sa mga issue sa Bulacan, kundi sa iba't iba pang mga bahagi ng bansa. Kasama sa mga binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang Benguet at ang kanina nga ay Mindoro no, kung hindi tayo nagkakamali. At kasama daw ito sa kanilang mga patuloy panasisilipin. Samantala, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam nga itong si Representative Redon matapos ang kanilang hearing ng Infracom at kanyang sinabi na medyo hindi raw siya kumbinsido na maging state witness nga itong mag-asawang Diskaya dahil hindi sila ang least guilty patungkol sa mga maanumalyang flood control program ng pamahalaan. Balik sa inyo. So mukhang akusado. Parang gano'n na mangyayari, ano? Parang ganun nga no? Kasi sabi ay sa kanila daw nanggaling yung linya ng payoffs no. At kanina bago nga matapos itong committee hearing, actually parang mga 4 p.m. ay inaasahan na maa-adjourn na sana. Pero nagkaroon ng mga pahabol na tanong at mga kongresista na agad na kumaripas nga dito sa People's Center sa House of Representatives kagaya na lamang ni Representative Jinky Luistro, kung saan ginisa niya itong si Curly Diskaya na nagsasabi na kakaunti lang naman daw noon nalulugi. Minsan nga raw wala silang kinikita halos sa mga naging infrastructure project nito sa ilalim ng administrasyon nitong mga nakaraang taon. Pero naging fair and square itong si Representative Jinky Luistro at ipinakita ang forecast ng 9 na kumpanya ng mga Diskaya kung saan nakita nga na mula 2016 hanggang 2022 na mayagpag nga itong mga kumpanya ng mga Diskaya at nakakuha ng maraming mga programa sa ilalim ng administrasyon ng mga Duterte. At medyo nag-subside nga daw ito nitong 2022 at ikinagulat nila kung bakit daw sa naging pahayag nito sa Senado ay kanyang ibinulalas ang ilang mga pangalan ng mga mambabatas dito na ang ilan daw ay wala na sa panunungkulan o walang mga proyekto mismo sa mga taon na yon para sa flood control projects sa ilalim ng kontraktor na pagmamay-ari ng mga Diskaya. Okay, side stories tayo Arles. Una, marami nakapuna na kakaiba ang demeanor ngayon ni Congressman Terry Redon. At some point talaga sumigaw pa siya ng that's a lie. No, para dito kay Ginoong Diskaya. At meron din naman nakapuna na kung masyadong seryoso si Terry Redon, seryoso rin naman si Congresswoman Garin, pero nagme-make face siya tuwing merong gustong ipunto. Ito ba yung napupuna din ng mga tao dyan sa screen lang namin to nakikita? Actually, Juvie, hindi lang kayo ang nakapansin. Ngayon ay viral na rin yan sa social media. Pero mahalaga natin tignan kung bakit nga ba umabot sa ganitong punto ang ilan sa ating mga mambabatas. Parang paulit-ulit at paikot-ikot kasi nilang itinatanong nga kay Curly Diskaya ang ilang mga elephant in the room kung magkano nga ba ang kinita, sino nga bang nagmamay-ari ng mga kumpanya na ito, magkano ang kanilang mga naging share, na ayon sa kanila ay parang medyo nagiging ilag nga itong si Curly Diskaya na sagutin ng direkta ang mga tanong na ito. Umabot pa nga sa point Jovi, na muntik ipasight in contempt ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima itong si Diskaya dahil meron daw itong pagtatangka na lituhin o ligawin ang mga tanong ng mga mambabatas. Pero luckily naman ay hindi yan natuloy dahil walang nag-second sa motion na iyan. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Arles de Rosales.